Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin, marami para naman nga po ang duda sa pagkapanalo ng Team USA sa Olympics. Sa katunayan, mismong si Anthony Edwards na ang nagbulgar sa isang interview na matapos nga po silang manalo laban sa France, pinatest nga agad silang tatlo nina Stephen Curry at Kevin Durant sa pinagbabawal na gamot. Kaya eto na rin naman ang mismong rason bakit hindi maayos na nakapag-celebrate ng panalo ang buong team sa araw na iyon. Pero kung inyo nga pong titignan ng mabuti, nararapat lang naman nga daw na i-test si Stephen Curry matapos ang napakahalimaw na performance nito sa panalo ng USA kontra sa Serbia sa semis at sa gold medal match kontra sa France. Bukod kay Curry, nararapat rin naman nga daw na i-test si Kevin Durant sa pinakita nitong laro sa unang game ng USA matapos itong hindi sumablay sa kanyang mga tira sa pagbabalik pa lang mula sa injury. Maliban dyan, wala na rin naman nga pong naging aberya sa pagkapanalo ng Team USA ng gintong medalya. And speaking of Kevin Durant, kahit isa siya sa mga tumulong para makuha ng USA ang gold medal, patuloy para naman nga siyang binabatikos ngayon ng ilang mga fans. Sa katunayan, sa ipinakita nga daw nitong performance sa nakalipas na taon, napapansin nga po nila unti-unti na nga daw humihina ang laro nito. Hindi nga kagaya ng mga nagdaang taon na hindi na nga po nagiging unstoppable ang kanyang galaw sa loob, bagkus mas nagiging madali nga para sa mga teams na depensahan siya. At isa sa mga patunay niya na yung pagkakawalis ng Phoenix Suns sa first round kontra sa Minnesota last season. Yes mga idol, hindi masyadong nadadama ngayon ang pagiging dominante gamit ang kanyang shooting sa 3 points at maging sa mid-range. Kaya halos marami nga po sa mga kupunan ang hindi kinakabahan sa kanyang presensya. At dahil dyan, isang malaking patunay na habang tumatanda ito, palaos na nga daw ang kanyang galaw ayon sa ilang mga haters. Samantala, naibalita ko nga sa inyo mga idol na kung sakaling hindi pa rin gumana ang plano ni Rob Pelinka sa Lakers sa paggamit muli ng dating lineup, dyan na nga papasok ang paggawa ng malaking pagbabago sa kanilang lineup bago ang trade deadline. Yes mga idol, pansamantala muna nga pong nahinto ang trade plan ng Lakers ngayong offseason dahil susubukan muna nga po nilang paganahin ang kanilang lineup gamit ang gagawing estratehiya ni Coach JJ Redick. Pero kapag mabigo muli sila nang magkaroon ng magandang simula, wala nga ang ibang choice kundi ipagpatuloy ang kanilang plano na kunin at makipag-trade kay Bogdan Bogdanovic sa isang 3-team trade. Yes mga idol, hindi na nga sila magdadalawang isip pa na isakripisyo si D'Angelo Russell at ilan sa kanilang mga assets para lamang makuha ito mula sa Atlanta Hawks sa Pebrero next year. May ilang mga teams rin naman ang tutulong sa kanila para ma-set up ang ganitong klaseng 3-team trade kagaya ng Toronto Raptors na willing rin naman nga pong gumamit at mag-ambag dito ng ilang mga assets upang makuha lamang si D'Angelo Russell. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.